Sa ngayon po, bagamat marami tayong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa, asahan naman over this undas weekend ang generally fair weather conditions. So ibig sabihin, bahagyang maulap ang kalangitan sa maraming lugar at minsan nagpapakita naman ng haring araw. Subalit pagsapit ng hapon hanggang gabi, andyan pa rin ang mga isolated lamang ng mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Sa ngayon po sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao, andyan ang Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ, banggaan po yan ng hangin from the northern and southern hemispheres. Pero sa ngayon po at sa mga susunod pa na araw, hindi magiging ganun kalalakas ang mga pag-ulan dala nitong ITCZ. Samantala, yung northeast monsoon or amihan, nandun lamang din sa may extreme northern Luzon, hindi pa siya bumababa, nakakaapekto at nagdadala ng mahihinang ulan dito sa may Batanes, habang yung shear line hindi pa rin ganun kaaktibo, nagdadala lamang ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms somewhere sa may Cagayan, Isabela and Aurora sa susunod na 2 araw. Samantala, along this intertropical convergence zone, meron po tayong namataang 2 low pressure areas. Yung isa, panibago lamang po, kabubuo lamang po kaninang alas 2 ng hapon. As of 10 or as of 3 in the afternoon ay nasa 160 kilometers west-southwest po ito ng Coron, Palawan. Hindi naman siya inaasahan na magiging isang bagyo at papalayo ng ating kalupaan. Nagdadala pa rin ng mga pag-ulan overnight dito sa may Palawan. Habang yung patuloy nating monitor na low pressure area along this ITCZ, nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility at nasa halos 1,600 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Base sa ating analysis, medium chance or mataas ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo after 24 hours pa. Sumari pong bukas ng gabi or sa linggo ito mabuo bilang isang tropical depression. Base pa rin sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, sa susunod po na 7 araw, ito yung nakikita natin ng mga potential disturbances, no? So itong low pressure area sa may West Philippine Sea, kung mapapansin po nila, moving away from our country towards central and southern Vietnam po, so wala itong magiging direktang epekto over this weekend. Samantala, yung ikalawang low pressure area, ito yung mataas ang chance na maging bagyo, posible itong pumasok pagsapit po ng linggo or Lunes as a tropical depression or tropical storm. Sa pagpasok po nito, papangalanan natin ito na Bagyong Tino o yung magiging pang-20 bagyo na for this year at unang bagyo for 2025. Nakikita natin by Monday and Tuesday, mananatili dito sa may silangan ng Caraga Region, itong nasabi nating potential na bagyo. At pagsapit ng Tuesday hanggang Thursday, ito yung crucial part kung saan posibleng tumawid po itong si Pre-Tino dito po sa may Visayas and Southern Luzon, lalo na dito sa may parteng Mimaropa, no, base dito sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast. At within the next 7 days, possible din po na may isa pang mabuo na low pressure area far east of our country, dito sa may Pacific Ocean, malapit sa may Guam, pero hindi pa naman makaka-apekto anytime sa ating bansa. Patuloy po magantabay, possible pang mabago yung scenarios natin regarding dito sa ating mga binabantayan na weather disturbances, especially dito kay Bagyong Tino, na nakikita natin na hindi lang siya definitely hindi 100% po natatama ito sa ating kalupaan sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. So may tsansa pa rin na lumis ito ng direksyon or manatili stationarily dito sa may east ng ating bansa sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. So lagi magantabay sa ating mga updates. Para naman bukas, All Saints Day, November 1, asahan pa rin ang mga pag-ulan in some areas lamang of Luzon dahil po yan sa shear line. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Cagayan, down to Isabela and lalawigan ng Aurora. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms morning hanggang sa gabi, so hindi po siya tuloy-tuloy. Asahan din ang mahihinang ulan dito sa may Batanes, epekto naman ng northeast monsoon or hanging amihan. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, aasahan naman yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. So halos katulad the weather conditions as today, October 31, at sasamahan pa rin po yan ng minsang maulap na kalangitan at mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At the same time, by tomorrow, mainit at maalinsangan sa maraming lugar sa Luzon. For Metro Manila, 32 degrees Celsius. Sa may Lawag, Ilocos Norte hanggang 34 degrees po, no? Habang dito naman sa may Tagaytay hanggang 29 degrees lamang. At pinakamalamig pa rin sa may Cordillera Region, sa may Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, dahil dun sa low pressure area, madaling araw hanggang umaga asahan yung maulap na kalangitan at meron ding kalat-kalat na ulan sa Palawan na eventually mababawasan po pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi. Habang dito naman sa Visayas, asahan by tomorrow ang fair weather conditions. Partly cloudy to cloudy skies po tayo umaga hanggang gabi at mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorms. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, lalo na dito sa may northern Samar and eastern Samar. Ang temperature natin sa may Cebu City hanggang 32 degrees,
Puerto Princesa hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magiging fair din po ang ating panahon. No? So ibig sabihin nga, bahagyang maulap in general ang ating kalangitan umaga hanggang hapon. May mga lugar, lalo na sa mga kabundukan po na nagkakaroon ng mga kaulapan at sasamahan din yan ng mga isolated na ulan lamang. Dito sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees sa tanghali, habang sa may Davao City hanggang 31 degrees Celsius. So sa mga nagtatanong po, no, kung kailan nga ba best na pumunta sa mga sementeryo para sa mga namayapa nating kamag-anak, asahan po natin sa umaga yung best weather conditions. No? Pero pagsapit ng tanghali, mas kakaunti yung tao dahil nga mas mainit at maalinsangan ng panahon. So make sure na meron dalang pananggalang sa init. Sa dakong hapon hanggang sa gabi, best din naman in terms of temperature, hindi ganun kainitan, pero magdala ng payong para sa mga localized thunderstorms. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, over this weekend, we're not seeing po na magtataas tayo ng gale warning or yung mga possible sea travel suspensions, information sa ating mga kababayan na naglalayag at uuwi sa kanilang mga probinsya. No? Pero pagsapit dito sa may Northern Luzon, dahil po medyo nandun pa sa may extreme Northern Luzon, sa may Batanes yung amihan natin, medyo maalon pa rin ang karagatan. 1.5 hanggang possible 3 meters kapag malalakas ang mga pag-ulan. Habang dito naman sa may West Philippine Sea, dito sa may Philippine Sea or Pacific Ocean, 1 metro ang maximum wave height. Nasa kalahating metro naman dito sa may Sulu Sea, Moro Gulf, and inland seas. At kapag may mga thunderstorms, medyo tumataas lamang yung mga pag-alon, pero wala sa mga ito ang reason para magkaroon tayo ng mga sea travel suspensions. At para naman sa lagay ng ating panahon pa sa susunod na 3 araw, over Sunday, that's All Souls Day, halos katulad pa rin na weather conditions as November 1 yung ma-experience ang ating mga kababayan po dito sa Luzon. So for Cagayan Valley, Aurora, itong mga nearby areas sa may Cordillera region such as Apayao and Kalinga, maulap pa rin ang kalangitan, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil pa rin po yan sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Ang natitirang bahagi ng Luzon, that includes Metro Manila, ganun pa rin, fair weather conditions or partly cloudy to cloudy at may chance pa rin ng mga isolated thunderstorms. Pagsapit po ng Lunes at Martes, yan yung time kung saan lumalapit nga po, no, nasa loob na ng ating area of responsibility itong si Priti, no, at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa may Bicol region dahil dun sa trough nitong bagyo pagsapit po ng Lunes. And then malaking bahagi pa ng Mimaropa magkakaroon din ng mga pag-ulan, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, dito rin po sa may Cagayan Valley and Cordillera region dahil naman dun sa shear line. At aasahan naman yung mga mahihinang pag-ulan over Ilocos region. Lunes po yan, magbaon ng payong kung kayo babalik po sa kanilang mga trabaho at maging sa eskwela. At pagsapit ng Tuesday, maraming lugar pa rin po ang magkakaroon ng mga pag-ulan dahil na dun pa rin sa may silangan ng bansa itong weather disturbance, na potential na bagyo. No? Pinakamalakas pa rin ang tsansa ng ulan dito sa may Bicol region, Calabarzon, and Metro Manila, mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon ng Martes, habang dito naman sa may Aurora, Cagayan Valley, and some portions of Cordillera region, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin sa shear line. Mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at paghuhupo ng lupa at lagi magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakauulanin pagsapit po ng All Souls Day ang ating mga kababayan po sa may Eastern Visayas, magbaon ng payong dahil madalas ang mga pag-ulan lalo na sa may Northern Samar, Eastern Samar, and Southern Leyte. The rest of Visayas, pagsapit po ng Linggo, partly cloudy to cloudy skies, may kainitan sa tanghali at sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Pagsapit po ng Lunes at Martes, yan po yung time kung saan lumalapit nga dito sa may Samar Island itong potential po na bagyo. No? So mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, pinakamalalakas dito pa rin sa may Eastern Visayas kung saan pinakamalapit ang bagyo. So heavy to intense rains possible po by Monday and Tuesday, mataas ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall warnings. Kung yung scenario natin nga is tatawid siya dito sa may Visayas and Mimaropa. No? So the rest of Visayas, itong central portion, Negros Island region, Western Visayas, makulimlim na rin ang panahon, light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. Magbaon ng payong pero mag-ingat na rin sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa parting Mindanao, pagsapit po ng Linggo, pinakamagkakaroon ng mga pag-ulan itong pinakamalapit nga sa bagyo na Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur, and Davao Oriental dahil po yan doon sa trough nitong paparating na bagyo. Then the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy. So may mga chance pa po na makakadalaw pa po kayo sa inyong mga mahal na mayapang mahal sa buhay sa mga sementeryo. No?
Then pagsapit po ng Lunes, pinakamalakas ang ulan, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Caraga region, Northern Mindanao and Davao region dahil dun sa mismong bagyo na. No? Pagsapit po ng Tuesday, malaking bahagi ng Mindanao ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Again, pinakamaulan dun sa pinakamalapit sa bagyo. Kabilang na po dyan ang Caraga region, Davao region, hanggang dito sa may Misamis Oriental and Camiguin. Mag-ingat po sa mga malalakas na mga pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha. Gayun din sa mga ilog, posibleng mag-apaw po ito no? Dahil nagkakaroon na tayo ng mga pag-ulan as early as Monday, then possible din ang landslides sa mga bulubundukin na lugar. Makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation.